Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di ba kinagalitan na kita? Ang tigas ng ulo mo ah! Huwag po sana kayong magalit. Kailangan lang po talaga malaman ninyo ang sasabihin ko. Ang kalagayan ng ate ninyo. Hindi kami interesadong malaman ang kalagayan ng maruming babaeng yon. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming kasambahay ang kahanga-hanga dahil sa taglay nilang tiyaga. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Elsie sa ating dulang sa kanyang panahon. Elsie! Elsie! Halika nga rito! Ma'am Feli, bakit po? Napakakupad mo naman! Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nalilinis itong kwarto ko, ha? Ha? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasi yung inuutos niyo po sa akin. Ang sabi mo talagang makupad ka? Mahigit 1 taong ka na sa akin, wala kang pagbabago? Dapat yata talaga palitan ka eh. Naku, huwag naman po, Ma'am Feli. Kailangan ko po itong trabaho ko para po sa mga kapatid ko nag-aaral. Pwes kung ayaw mo mapalitan, pagbutihin mo ang trabaho mo. Maglinis ka na dito. Nakakabwisit ka. Salamat naman at nakapasyal ka uli dito, anak. Pasensya na po, Itay. Bihira ako makadalaw dito. Kasi naman, 1 beses lang sa 1 buwan ng day off ko eh. Kumusta naman ang amo mo? Hindi na ba masungit? Wala pong pagbabago, Tay. Pero hindi naman po siya nananakit eh. At saka maayos po siya magpasahod. Kaya tinitiis mo kahit sigawan at murahin ka. Kailangan ko po ang magandang kita ko kay Ma'am Feli. Para po sa inyo ng mga kapatid ko. Bakit hindi mo subuking lumipat ng ibang amo? Huwag na lang po. Baka makatsyempo uli ako ng amo na manyakis. Tulad po ng isang inalisan ko. Magtitiis na lang po ako dito kay Ma'am Feli. Pasensya ka na, anak. Sa halip na matulungan kita, nagiging pabigat pa ako. Tulad ngayon, magaling na nga sakit ko sa baga, kaso... Oh, ano po, Itay? Bakit ayaw niyong ituloy? May problema po ba uli? Nagpatingin ako sa doktor sa mata. Sinamahan ako ni Nanette. Sabi ng doktor, may katarata raw ako. Yun daw ang dahilan ng panlalabo ng isa kong mata. Po? At kailangan ko raw na maoperahan. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Gagawa po ako ng paraan. Ha? Dapat maoperahan po kayo. Para hindi kayo mabulag. Anong gagawin mo, Elsie? Kawawa naman si Itay. Mula nang pumanaw si Inay, naging sakitin na siya. Kala ko wala nang magiging problema nung gumaling ang sakit niya sa baga. Meron pa rin pala. Elsie? Bakit hindi ka pa na... Oh, bakit ka umiiyak? Ma'am, kayo po pala. May iuutos po kayo, ma'am. Bakit ka nga umiiyak? Abay, hindi pa naman kita pinagagalitan ah. Naalala ko lang po kasi ang tatay ko. May problema po siya eh. O bakit? Hindi pa rin magaling ang sakit niya? Magaling na po. Kaya lang sabi po ng doktor, may katarata raw po siya. At ngayon daw ang tamang panahon para operahan siya.
Kaso wala naman po kong ipon para doon. Wala ka naiipon sa kita mo sa akin? Abay, pambihira ka. Pinadadala ko po lahat yun sa kanila. Nag-aaral po kasi yung dalawang kapatid ko. At ako lang po ang naghahanap buhay sa amin. Ganun ba? Opo. Sige. Kakausapin ko yung kaibigang konduktor para maoperahan ang tatay mo. Ho? Totoo po, ma'am? Walang dahilan para biruin kita. Naku, maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Huwag kang magpasalamat. Dahil ikakaltas ko sa sahod mo lahat ng gastos. 25% ng kita mo ang kukunin ko. Opo, ma'am. Payag po ako. Ang mahalaga, hindi mabubulag ang tatay ko. Kumusta na po ang mata niyo ngayon, Tay? Masakit po ba ang operasyon niyo? Hindi, anak. Minsan nga lang, kumakati yung mata ko, kaya nilalagyan ko nung pamatak na inireseta ng doktor. Huwag kayong yuko ng yuko, ha? Huwag kayong magpupwersa. Oo. Basta lahat po ng bilin ng doktor sundin nyo para mabilis kayong gumaling. Iingatan ko mata ko, Elsie. Dahil alam kong pinaghirapan mo na maoperahan ako. O kumusta naman si Ma'am Feli mo? Alam nyo, parang nagbago na po siya, Tay. Hindi na po siya laging sumisigaw sa akin. At nakikipag-usap na rin po siya sa akin, minsan-minsan. Anak, alam mo bang dinalaw niya ako sa ospital? Po? Wala po siya nabanggit sa akin na nakita kayo. Napag-usapan ka namin. Sinabi ko sa kanya na mabait kang anak at napakalaki mong tulong sa amin. Kuya John, ito nga pala yung kape mo. Ay, thanks, sis. Oh, may tumawag nga pala kanina habang wala ka. Sino? Elsie daw? Katulong ni ate. Bakit daw? Sabi, sana daw dalawin natin si ate sa birthday niya. Siguro inutusan siya ng babae niyo para tawagan tayo. Hindi daw. Kusa niya raw ginawa na tawagan tayo. Para nga raw mapasaya natin si ate. Sana sinabi mo, huwag na siyang sumangkot pa sa mga problema natin. Dahil wala naman siyang nalalaman. Sinabi ko. Oh, Pinagalitan ko pa nga. Para hindi na nga tayo kulitin pa. Sana magustuhan ni Ma'am Feli itong binili kong birthday card. Sana mapasaya ko siya kahit paano. Ay, palapit na siya rito. O, Elsie, Ma'am, para may iniisip ka. May problema ba? wala po, Ma'am. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo to. Pasensya na po kayo. Ano ba ito? Nasa sobre. Ay, birthday card. Happy birthday po. Pasensya na po, yan lang ang nakaya kong ibigay sa inyo. Salamat sa iyo, ha? Alala mo ang birthday ko. Darating na po ang best friend niyo, Ma'am. Tumawag po. O-order ako ng pagkain para sa lunch natin mamaya. Papuntahin mo rin ang tatay at mga kapatid mo, ha? Po? Para makasama natin sila magsasaya. Tinawagan ko po mga kapatid niyo, Ma'am. Pero, busy daw po sila. Huwag mo na silang pagtakpan. Alam ko, hindi sila pupunta. Dahil hanggang ngayon, hindi nila ako mapatawad. Kahit na nga nagawa kong bagay na yon para sa kanila.
Sa makalawa, day off na ni Elsie. Makakasama na uli namin ang aking anak. Matutuwa siya pag nalamang kumikita na ako kahit paano sa pagtitinda ko ng lugaw dito sa harap ng bahay namin. Nagre-ring ang cellphone ko. Teka. Uy, si Elsie. Hello, anak. Ano't napatawag ka? Tay, hindi po ako makakauwi dyan sa Makalawa. Bakit? 3 days na pong nasa ospital si Ma'am Feli. Ha? May COVID po siya, Tay. Ano? Ikaw anak. Huwag kayong mag-alala. Negative po ako sa swab test. Pero nagko-quarantine po ako ng ilang araw para makasiguro. Sige anak. Mag-ingat ka dyan, ha? Lagi kang manalangin. Ipanalangin mo rin ang amo mo. Opo, lagi ko nga po siyang tinatawagan at pinalalakas ko po ang loob niya, Tay. Sana naman. Gumaling siya agad. Oh, sino ka? Ano kailangan mo? Ako po si Elsie, katulong ni Ma'am Feli, ang kapatid niyo po, sir. Pinapunta ka ba rito ng babaeng yon? Ay, hindi po. Kusa ko pong hinanap itong lugar ninyo. Bidyong! Ah, Bakit ayaw mo patuloyin yung bisita mong babae? hindi ko siya bisita, Kate. Ha? Katulong siya ni Ate Feli. Ha? Ikaw pala yung kausap ko sa cellphone nung birthday ni ate. Ako nga po, ma'am. Di ba pinagalitan na kita? Tigas ng ulo mo, ha? Huwag po sana kayong magalit. Kailangan ko lang po talagang malaman ninyong sasabihin ko ang kalagayan po ng ate ninyo. Hindi kami interesadong malaman ang kalagayan ng maruming babaeng yon. Bakit po ba hindi niyo siya mapatawad? Oo, nagbenta siya ng katawan. Pero nagawa niya yun para may taguyod kayo. Ano? Dahil ulilang lubos na kayo. At na makaipon, nagbagong buhay din siya. Ha? Pwede po ba mo ipagtanggol ang babaeng yun? Binigyan niya ng dungis ang pagkatao namin. Kaya namumuhi kami sa kanya. Nasa ospital po si Ma'am. May COVID siya. At delikado ang lagay niya. Ano? Sana, kung talagang matigas ang puso ninyo at hindi niyo siya mapapatawad, kahit pakunwari lang, kausapin niyo siya sa cellphone para kung lilisan na siya sa mundong ito, lumisa naman siya ng masaya. Si Ate Feli? Mabait po ang ate ninyo at mahal na mahal niya kayo. Ate Feli, si Kate ito, ang kapatid mo. Kate? Ate, pero narito rin ako. Mga kapatid ko. Ate, patawarin mo kami. Maling-mali yung ginawa namin sa iyo. At nagsisisi kami, ate. Salamat, mga kapatid ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ate. Pagaling ka, ha? Para makasama ka na uli namin. Elsie, anak. Ano nang balita sa amo mo? Ay, Bakit parang naiiyak ka? wala na po siya. Hindi po siya nakaligtas. Kawawa naman siya. Yung mga kapatid niya, alam na ba nila? Opo.
nahimo ko sila nakausapin si Ma'am bago po siya namatay. Attorney Marlon, bakit po tinawag niyo pa ako sa pagbasa ninyo ng testamentong naiwan ni Ma'am Feli? Importante na narito ka, sapagkat may iniwang din para sa iyo si Ferry. Po? Eto, ang lahat ng kabuhayan niya ay hahatiin sa inyo, John, Kate. Pero nag-iwan siya ng halagang 2 milyong piso para kay Elsie. Eto, sabi niya rito sa kanyang sulat, eto, babasahin ko, ha? Ibinibigay ko ang halagang 2 milyong piso sa aking mabuting kasambahay na si Elsie upang makapagsimula siya ng isang mas maayos na buhay at matulungan ang kanyang pamilya. Ayan, o. Maraming salamat po. Tama na ang ginawa ni Ate Feli, Elsie. At nagpapasalamat kami sa iyo dahil iminulat mo kami sa pagkakamaling nagawa namin sa aming kapatid. Dahil sa iyo, nakahingi kami ng tawad kay ate bago siya pumanaw. Salamat sa iyo. Ang mabuting alipin ay laging may mamanahin, di man sa atin, ay sa Diyos na Panginoon natin, sa Kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Eh di wala na tayong problema. Kusa na pala siyang umalis eh. Hindi mo naiintindihan, Henry. Ha? Kailangan hanapin natin si Manang Loleng. Kailangan maibalik natin siya dito sa malaking bahay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Nabubura nga ba ang mga alaala? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loleng sa ating dunang sa kanyang panahon. Manang Loleng, huwag na kayong mag-abalang magluto ng hapunan. Sa labas na lang kami kakain ni na Henry at Benji. Aalis na ho kami. Ay, maluluto na itong pesang dalag, Mabel. Ah? Ay, alam mo ba, sariwa ang mga dalag na ito. Tumatalon-talon pa ito nang biling ko kanina sa palengke. Para nga din huwag na kayong mapagod. Magpahinga na lang kayo. Ay, kaya ko pang magluto. Lahat ang gawain dito sa malaking bahay, kaya ko pang gawin. Ang mabuti pa, tawagin mo na si Henry at Benji. Ipaghahain ko na kayo.
Napakasarap nitong pesang dalag na niluto ko para sa inyo. Ay, magsikain na kayo! Oh, nakita mo na ngayon kung gaano ka-accessible para sa mga mamimili ang pwesto ng loting ito para sa plano mong itayong convenience store, Elmo. Eto nga. Mukhang hindi na talaga ako magdadalawang isip na bilhin ang lote nyo, Henry. Ah, Saktong-sakto sa matagal ko ng pangarap na retail store. nakita mo naman. For commercial purposes talagang kinapweprestuhan ng lote namin. And once na maitayo mo na rito yung tindahan mo, I'm sure, dudumugin ito ng customers, ng consumers. And you know what? Makatutulong ka pa sa employment ng mga tao sa lugar na ito. Exactly. Yan din ang isang purpose ko sa pagtatayo ng negosyo. Ang makatulong na mabawasan ang unemployment rate dito sa bansa natin. Well, ako, saka mga kapatid ko, ikaw lang akong hinihintay namin to close the deal. 20 million. Mhm. Nakahanda ako kung kailan natin pag-uusapan ng tungkol sa mga dokumento. $20 million. O, okay sa akin yun. Okay yung presyo na yan. Mahigit 6 na milyon na tayong tatlong magkakapatid niyan. Nagmamadali na rin ako dahil ayokong mabitin yung ipinagagawa kong rest house. Kaya wala nang problema sa party ko. O, so tawagan mo na si Henry. Sabihin mo, pumapayag tayo sa 20 million pesos na tawad ng kaibigan niya si Elmo. Sabihin mo rin, nakahanda tayong ayusin ang deed of sale. Ay! Ano yung malakas na ingay na yun na nanggaling sa kusina? Parang mga pinggang nabasag yun ah! Hindi kaya sama ng loling na naman! Teka nga, maiwan ko nga muna itong mga labahin ko. Baka kung ano na naman ang nangyari sa matandang yun ah! Babet! Babet! Ay, Diyos ko! Ano, loling? Ano nangyari sa inyo? Bakit puro dugo ang mga kamay nyo? Sa susunod, huwag niyo na po kasing ilabas sa cabinet yung mga lumang pinggan, manang lodeng. O, tingnan nyo, nadiskrasya patuloy kayo. Gusto ko lang namang ipagamit yung mga lumang pinggan sa magkakapatid. Paborito kasi nila yung mga pinggan na yan ng mga bata pa sila. Ah, basta. Kapag may gusto kayong gawin, tawagin niyo muna ako. Para matulungan ko kayo. Na hindi kayo nadidisgrasya. O gaya ngayon, paano kayo makakapagtrabaho? May sugat ang mga kamay niyo. Hindi ba nilagyan mo na ng gamot? Hindi maya-maya lang tuyo na mga sugat na ito. May pagluluto ko na ulit ang magkakapatid. Ay, nako. Bahala na nga kayo sa kakulitan niyo. Paulit-ulit na nga nila sinasabi sa inyo na huwag niyo na sila ipagluto dahil sa labas na nga lang sila kakain. Diyan na nga kayo. Itutuloy ko na ilabahin ko. Hindi naman ako mananalo sa kakulitan ninyo eh. Plano tayo ng plano sa pagbebenta ng bahay at lote. Paano nga pala si Manang Loling? Bakit mo pa problemahin si Manang Loling? Dapat nga pagkamatay ni Mama, umuwi na siya sa pamilya niya. Dahil wala na nga siyang pagsisilbihan dito. Oo nga, wala nga siyang pamilya. Tumandang dalaga na nga siya sa pagsisilbi mula kay Mama hanggang sa atin, di ba? Imposible namang wala siya kahit isang kamag-anak na mauuwian. Ganito, ang mabuti pa, pagkatapos ng bayaran sa bentahan ng lupa, bigyan na lang natin siya ng pera. Bahala na siya kung saan siya pupunta. O magkano naman ang ibibigay natin sa kanya? 20 mil. Pwede. Malaking tulong na yun sa kanya. Manang Loleng. Oh, hating gabi na po ah. Bakit hindi pa kayo natutulog?
Wala kasi nang marinig ko ang pag-uusap ng magkakapatid tungkol sa pagbebenta sa bahay at lote na ito. Nagulo na isip ko. Ay, kaya nga po pala ako sumilip dito sa kwarto niyo ngayon para magpaalam na rin po sa inyo. Manang Loleng, may bago na po akong malilipatan bilang kasambahay. O kayo po. Saan kayo pupunta? Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi nga, malaking bahay lang na ito ang tirahan ko. 15 taon pa lang ako, nandito na ako. Nagsisilbi na ako rito. Wala pa sa mga magulang nila, hanggang sa kanilang ang magkakapatid. Ang dinig ko po sa bagong magmamay-ari nitong lupa, ipagigibaraw po kaagad ang malaking bahay para maumpisahan agad yung ipatatayo nilang convenience store. Ako, alam mo, sa malaking bahay na ito na buo, ang maraming alaala ng aking nakaraan. May masasaya, may malulungkot, pero hindi masasakit. Pero para sa akin, mahalagang alaala ang lahat ng iyon. Mahalagang alaala na bigla na lang mabubura ngayon. Henry! Benji! Si Manang Luling! Wala raw sa kwarto niya, sabi ni Babit. Pati yung balutan niya ng mga damit. Ha? Wala na rin doon. Oh, edi wala na tayong problema. Kung sana pala siyang umalis eh. Hindi mo naiintindihan, Henry. Kailangan hanapin natin si Manang Loleng. Kailangan maibalik natin siya rito sa malaking bahay. What? Nagbibiro ka ba, Mabel? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Mabel, ano to? Nang dahil lang sa pagkawala ni Manang Loleng, hindi na matutuloy ang pagbebenta natin sa bahay at lupa. Isipin mo, Mabel, ngayong araw ng bayaran ng bentahan. Paano ko sasabihin kay Elmo na umatras tayo? Anong mukhang iharap ko rin sa tao? Narinig niya kagabi ang pag-uusap natin tungkol sa lupa. O ano ngayon? Nakita ko siyang tumalikod, umiiyak. Ha? Alam ko nasaktan siya sa mga narinig niya. Eh kaya nga siya umalis eh. Dahil nasaktan siya. Kaya hayaan na natin siya, okay? Hindi niyo ba natatanong sa mga sarili niyo? Mula nung makatapos tayo ng pag-aaral, na magkatrabaho tayo, nang magkanya-kanya na tayo ng buhay dahil nagkaroon na tayo ng kanya-kanya rin pamilya, ngayon lang tayo muling tumuntong sa bahay na ito. Na ang intensyon pa natin, ibenta. Uy, Nung mamatay ang papa, nang mamatay rin si mama, hindi natin nakuha ang silipin ng mga labi nila. Dahil pare-pareho tayong abala sa mga bagay na pinili nating mas mahalaga kaysa sa kanila. Dahil hindi ganun kadali ang muwi rito mula sa Amerika. oo. Ako, nasa kalagitnaan ako ng business seminar ko sa Singapore ang mga panahon yun. Kaya paano ako makakauwi? Oh. Pero si Manang Loleng, hanggang sa huling sandali ni na mama at papa, hindi niya iniwan ang ating mga magulang. Siya ang nagpuno sa mga pagkukulang natin sa kanila. Siya ang nagpadama ng pagmamahal kina mama at papa na dapat sa ating mga anak nila manggagaling yun. Pero kailanman hindi natin nagawa. Mama Bel! Ayun oh! Ayun po si Manong Loli! Nakaupo sa gilid ng bangketa! Ay, sige, ipaparada ko lang tong kotse ha. Puntahan mo na agad. Sabihin mo, naghihintay ako dito sa sasakyan. Sinusundukan mo natin siya. Sige po, ma'am. Bababa na po ako. Okay. Babet? Manong Loling! Tara na po umuwi sa malaking bahay. Teka, hindi ba kayo nabayaran sa bentahan ng bahay at lupa ng magkakapatid? Bakit pa ako uuwi roon? At saka ikaw rin, bakit pa tayo uuwi doon? Hindi na po ibebenta ni na Mama Bel ang bahay at lupa, Manong Loling. Ha? Ang totoo po, ayun po sa kotse niya si Ma'am O. Hinihintay na po tayo. Talagang hinanap po namin kayo. Kaya tara na po.
Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi mo, Babet. At alam niyo po ba, Manang Loleng? Magkakasama pa rin po tayo sa malaking bahay. Suswelduhan po nila ako para alagaan po kayo. Ay, opo! Totoo po yung narinig nyo. Kinuha po ako ni Mama Bel bilang tagapag-alaga ninyo. Talaga ba, Babet? Opo. Hindi ba ako nananaginip lang sa mga naririnig ko? Hindi po. Totoo ba lahat yung mga sinasabi mo? Oh, paano? Nandito na ulit si Manang Loleng sa malaking bahay. Pwede na siguro tayong umalis. Oo. Nagpaalam na rin ako kay Mabel eh. Sabi ko, tawagan na lang tayo. Ano man ang magiging pangangailangan ni Manang Loleng. Okay. Oh, tara na. Okay. Babet, ano ba? Hindi mo ba ako nakikita? Eh, ako na itong dinidiligan mo eh. Naliligo rin naman kayo mamaya. Ayaw talagang paliligo ako na rin kayo. Babet, sabi huwag mo akong basahin. Giniginaw ako. Bata ka. Sabi, ay! Ano ba? Paligo na lang ulit kayo Manang mamaya. Loleng, Ako, nagiginaw nga ako. ang mga kabutihang loob niyo sa nakaraan, Diyan. yun ang nagmulat sa akin Tama na. para ibalik namin magkakapatid ang lahat ng yun sa inyo. Babasahin din kita. Hindi biro pagsisilbing inukol niyo sa aming pamilya. Tama Dahil buong buhay niyo, isinakripisyo niyo sa amin. Ay, tama na. Napakapalad namin na dumating ang isang katulad niyo sa aming buhay. Katangi-tangi ang simpleng pagpapahalagang maibabalik sa nagawang kabutihan ng kapwa. Kung saan, batid din natin kung kanino nagmumula ang mga biyayang ating tinatamasa upang ibahagi sa iba sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano? Kukoy, mag-isip ka. Malaking grasa ito lumalapit sa'yo. No? Gusto ko na magbagong buhay, Perry. Sana maunawaan mo ko. At sana, ganun din ang gawin mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong nabuhay sa kadiliman. Mayroon pa kayang daan sa kanilang kaliwanagan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Kokoy sa ating dulang
sa kanyang panahon. Rosa, bakit hindi ka pa matulog? Ayaw mo bang maagang umalis dito bukas? Excited ka na lumaya, Beloy, ha? Oo naman. Inip na ako dito. At sobrang hirap. Sa bagay, totoo yan. Maraming hirap ang naranasan natin sa 5 taon natin pagkakakulong dito. Eh ikaw, hindi ka ba excited dahil malaya na tayo? Masaya ako na kinakabahan. Bakit naman? Matagal ko nang hindi nakikita pamilya ko. Hindi ko alam kung daratnan ko pa ba sila o hindi na. Pareho lang naman tayo eh. Wala na rin kasi akong balita sa pamilya ko. Ay, Koy, ibigay mo naman sa akin ang address mo para magkita pa rin tayo. Nay! Naku, anak, malaya ka na. Opo, Inay. Sa wakas nakalaya rin ako. Salamat sa Diyos. Pasensya ka na nga pala, anak, ha. Matagal ako hindi nakapunta sa'yo. Eh, paano? Hirap din kasi kami ng ate mo. Naunawaan ko po yun. At patawad pong muli sa mga kasalanang ginawa ko. Alimutan na natin yun, anak. Sana lang ngayong malaya ka na, makapagbagong buhay ka na. Pangako, Inay. Iaayos ko na ang buhay ko. Sila Tessie nga pala. Nariyan pa ho ba sila? Eh, anak, wala na sila dito eh. Ilang taon na rin silang kinuha ni Balaing Ingo. Kaya pala, nawala na ako ng balita sa kanila. Hindi ko naman masisisi si Tessie. Sumama sa tatay niya. Akong nagkulang. At nagpabaya sa kanila. Tessie, may sulat ika mo sa'yo si Balaing Nita. Opo, Itay. Ano ang sabi niya? Nakalaya na raw ho at nasa kanila si Kokoy. Talaga po, Nay? Malaya na po si Itay? Mukhang tuwan-tuwa ka dyan, Isa. Kasi po, Lolo Ingo, namimiss ko na po si Itay. Matagal ko na po siyang hindi nakikita. Hindi na kayo dapat makipagkita pa sa taong yun. Itay, Uy, totoo naman ah. Hindi siya naging mabuti sa inyo. Nakulong siya dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot. Eh, baka naman po, magbago na si Itay ngayon, Lolo Ingo. Hindi kayo nakititiyak. Kaya huwag niyo ilagay ang sarili niyo sa panganib. Huwag kayong makipagkita sa kanya. Huwag niyo na sagutin pa ang sulat ni Balaing Nita. Magtitinda ka ng fishball at sa malamig, anak. Opo, Nay. Gagamitin kong puhunan itong kaunting pera ko. Susubukin ko ring magtinda ng pritong manok. Mabuti may pera ka. Kita ko ito sa mga livelihood project na ginawa namin sa kulungan. Naisip ko, magagamit ko ito para kumita ako dito sa labas kahit papano. Oh, matutuwa ang ate mo pag nalaman ang balak mo. Ito na lang ko kasing naisip kong paraan, Nay, para kumita ako. Nang hindi nagiging hadlang ang pagiging dati kong pilanggo. Ay, sige. Gawin mo yan, anak. At susuportahan ka namin sa iyong pagbabagong buhay. Kokoy, pagtitinda pala ng fishball sa malamig at pritong manok ang pinagkakakitaan mo dito. Oo, Beloy. O, kumusta naman? Ayos na ayos. 4 na nga ang pwesto ko eh. Yung 3,
Kapatid ko at mga pinsan ang nag-aasikaso. At itong pinakabagong pwesto ko, ako naman. Pero ang hirap, di ba? Hindi madali ang pag-iipon. Talaga namang walang madaling trabaho. Koy, sumama ka na lang sa akin. Kikita ka ng malaki dito. At makukuha mo na ang iyong mag-ina. Ano yan, Beloy? Huwag mo sabing bumalik ka na naman sa masamang gawain. Ito lang ang trabaho maaaring kumita ng malaki. Huwag kang mag-alala. Hindi na droga ito eh. Mga bahay sanlaan ang nanakaw natin. Ha? Beloy, kaibigan kita. Uy, Nagkalapit tayo sa kulungan. Pero pasensya na. Hindi na ako maaaring sumama sa'yo. ano? Koy, mag-isip ka. Malaking grasa itong lumalapit sa'yo. Gusto ko nang magbagong buhay, pare. Naku, Sana maunawaan mo ko. At sana, ganun din ang gawin mo. Mapapahama ka na naman kapag pinasok mo yan. Salamat naman at hindi ka nagpasulsol sa kaibigan mong yun, anak. Pinagsisisihan ko na ko talaga ang pagtaha ko noon sa maling landas, Inay. Tama yun. Makontento ka na lamang sa kita mo rito. May ipon na naman ho ako eh. At pagka natapos ko nang ipaayos ang bahay namin ni Tessie, susunduin ko ng aking mag-ina. At sana lang tanggapin pa nila ako. Ikaw nga ba? Kokoy? Ako nga, Tessie. Malaya na ako. Matagal na. Alam ko. Natanggap namin ang sulat ni Nanay Nita. Kaya lang, minawalan kami ni Itay na sagutin yun. Kasi, baka raw, hindi ka pa rin nagbabago. Naunawaan ko siya. Pinrotektahan lang kayo ni Tatay Ingo. Kumusta nga pala siya at ang ating anak? Ah, Nandito po ako. Shanice! Anak! Kumusta na po kayo, Itay? Nagbagong buhay na ang tatay mo, anak. May 4 na nga akong tindahan ng mga pritong manok sa Manila. At maayos na rin ang bahay natin. talaga, Kokoy? Oo, Tessie. At naparito ako para humingi ng tawad sa inyo. At sunduin na rin kayo. Pero paano po si Lolo Ingo? Na-stroke po siya. Inaalagaan at ipinagagamot po namin siya ni Inay. Tsaka hindi ko pwedeng iwan si Itay. Siya ang naging kaagapay ko ng mahabang panahon. Naiintindihan ko, Tessie. Kung gusto nyo, isama natin siya. Maluwag naman ang bahay natin. Doon na rin natin siya ipagamot. Talaga po, Itay? Payag kayo? Oo, anak. Para makabawi naman ako sa inyong lahat. O Kokoy, ayos ko na yung panlima nating tindahan. Pwede na tayo magsimula bukas. Sabi nga ni Janice, tutulungan niya ako doon. Buti. Oh, bakit malungkot ka? Bumutong hininga ka pa. May problema ba? Wala, Tessie. Nalungkot lang ako sa nabalitaan ko. Bakit ano yun? Yung kaibigan ko si Beloy. Oh, Yung sinabi ko sa iyo na naging kaibigan ko sa kulungan at kasabay kong lumaya. oh bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala na siya. Napatay daw ng mga responding pulis Ha? habang nagnanakaw sila sa isang pawn shop. Oy, sayang. Binigyan na nga siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para magbagong buhay. Hindi pa niya ginamit. Sinabihan ko naman siya. Pero hindi siya nakinig.
Binabati ka namin, Janice, anak. Thank you po, Itay. Isa ka ng ganap na accountant ngayon, Janice. Opo, Nay. At mas matutulungan ko na kayo ngayon sa business natin. Sinong mag-aakala na ang isang dating pusher na katulad ko ay isa ng negosyante ngayon? At may anak pang professional, ha? Alam mo, Kokoy, yun ay dahil nagbagong buhay ka. Oo. Kaya natagpuan mo ng lubos ang kaliwanagan. Ang Diyos ay mahabagin. Sa lingkod niyang siya ay hahanapin. Muli siyang pagpapalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin, ang kapal ng mukha niya. Sa anak ba natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang taong mapagmataas, kapag bumagsak ay lagapak. Ganito ang naging karanasan ni Elario sa ating dulang sa kanyang panahon. Lumamang ka! Tama na po, sir. Hindi po ako lalaban sa inyo. Magulang kayo ng babaeng mahal ko. Gago! Sir, Manloloko ka! Akala mo maniniwala ako sa mga drama mo? hindi po ako naloloko, sir. Dapat po't malinis ang damdamin ko kay Sheila. Hindi ka matitigil? Sir! Ayoko nang makita pa ang mukha mo, oportunista! Lumayan mo si Sheila! Kung gusto mong umaba pa ang buhay mo! Sir! Turuan mo ba ng leksyon ng lalaking ito? Bago natin iwan dito! Please proceed to the emergency room. Tyron, pamangkin. Kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa pong katawan ko. Tsaka lang. Wala kang malay na makita ka ng isang tricycle driver na kapitbahay natin. Matindi ang pambubugbog na ginawa sa'yo. Si Sir Hilario at ang tauhan niyang si Ogot, sila pong bumugbog sa akin. Bakit? Nalaman na ba niya tungkol sa inyo ni Sheila? Opo, Chan. At pinalayas na ako kagad at binugbog. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sana kasi noon pa, iniwasan mo na ang babaeng yun. Nagmamahalan po kami. At balak nga na po namin magpakasal na eh. Imposible ang gusto nyo. Baka ipapatay ka ng kanyang daddy. Napakasama ng ugali ni Sir Hilario.
Kahit nga kaming mga tauhan niya, galit sa kanya. Pero, Chang, may dapat na ho akong panagutan kay Sheila. Hilario, bakit mo naman ginawa yun? Ano ba yun, Esmeralda? Huwag ka na magkaila. Nakarating na sa akin ang balita ng pambubugbog ninyo ni Ogot kay Tyron. Yun pala. Alam mo na rin pala. Sobra ka naman. Pasalamat nga sa't binuhay ko pa siya. Pero sa susunod, talagang tatapusin ko na siya. Pag hindi siya nakinig sa akin, ang kapal ng mukha niya. Sa anak pa natin nanligaw? At ito naman si Sheila, nagpabola. Pero may dapat na siyang panagutan sa ating anak. Ano sinabi mo? Aray ko. Iwan mo nga ako, Hilario. Nasasaktan ako. Nakakalimutan mo na yata kung sino sinasaktan mo. Ayan. O ngayon, ulitin mo ang sinabi mo. May dapat ng panagutan si Tyron sa ating anak. Dahil buntis na si Sheila! Sheila! Sheila, buksan mo ang pinto! Daddy, bakit po? Walang yan ka! Daddy! Ba't niyo ako sinampal? Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit mo ko sinuway? Nagpabuntis ka sa dati nating driver! Mabait po si Tyron. Mabuti siyang tao kahit mahirap lang. At nagmamahalan po kami. Paano niya ba maunawaan yun? Tumigil ka! Ito ang tandaan mo, ha? Hindi mo na makikita pa ang lalaking yon. Nanuwag! At pagkatapos ko sa kanya, yan dinadala mo naman ang tatapusin ko. Anong ibig niyong sabihin? Imaalis ko yan. Ipalalaglag mo. Hindi ako papayag na mabahiran ng hampas lupa ang ating pamilya. Tama-tama ang pwesto namin. Sa madilim na iskinitang ito malapit sa bahay ng animal. Sir Hilario, dito ba natin siya tatapusin? Akong sisintensya sa animal na yun. Magbantay ka lang. Sabi niyo eh. Ay, basa mo. Dumarating na siya. Oo nga. Ang hayop. Malapit na siya. Tawagin mo na. Tyron! Ha? Dali nga! Ogot? Sir Hilario? Bakit niyo ko inaabangan dito? Para maningil sa paglapastangan mo sa anak ko, walang yaka. Ha? Hudas ka. Binuntis mo pa ang anak ko. Nagkahanda po akong pakasalan siya, sir. Gago! Hindi ako bobo para tanggapin kang manugang. Ang dapat sa'yo, tapusin na. Ha? Baril? May baril kayo? Oo. At ito ang tatapos sa'yo. Sir Hilario, narito na po tayo. Oo nga. Ngayon, makapagpapahinga na ako. Sir, paano kung may magkaso sa inyo? Huwag mong intindihin yun. Kaya kong bayaran ng mga pulis na yun. Sige na. Buksan mo na itong pinto nitong kotse. Apo. Teka. Bakit maraming tao dito sa amin? Hilario! Ah, Hilario! Hilario! bakit, Esmeralda? Ano nangyari? Wala na si Sheila. Wala na ang ating anak. Ano? Oh, Diyos ko. Oh, my God. Paano nangyari yun? Nung umalis ka,
Agad siyang nagtungo sa kwarto natin. Kinuha niya ang isa mo pang barel na nakatago. At sa kanya pinaputukan ang kanyang sarili. God! Ang anak ko! Sheila! Sheila, bakit mo ginawa ito? Bakit? Hilario. Esmeralda, kumusta ang lakad mo? Nalaman mo ba kung saan dinala si Tyron? Oo. Saan? Saan napuntahan mo agad? Ayoko makulong. Nasa punerarya na si Tyron. Bakit? Bakit nasa punerarya siya? Wala na siya. Hindi siya nakaligtas sa iyong barel. Hindi. Hindi. Hindi mo rin sila napaghiwalay. Magkasama na sila ngayon. Pero ikaw, makukulong ka lang. At tuluyang mawawalan ng pamilya. Diyos ko, patawarin mo po ako. Patawad. Masyado ka naging mapagmataas. Nalasing ka sa kaginawahan. Nakalimutan mo na dati ka ring driver namin. Esmeralda. Pero inunawa ka ni Daddy. Nagmahalin mo ako. Bakit ikaw? Hindi mo nagawa yun sa ating kaisa-isang anak. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwenta! Menang, patawarin mo sana ako. Hindi ko sinadya ang pagpatay sa pamangkin mo. Sinungaling ka! Nagpakamatay na nga ang anak mo? Nakukuha mo pa rin magsinungaling? Menang, Kailan mo aamining ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito? patawad, Menang. Walang kapatawaran ang ginawa mo, Hilario. Habang buhay kang uusigin ang budi mo dahil sa ginawa mo sa pamangking ko at sa nangyari sa anak mo! Higit pa ring mapalad ang dukhang mabuti ang ugali kaysa sa mayaman sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Aba, tulog pa nga si Inay ah. Pero, bakit parang hindi na siya huminga? At ang lamig-lamig ng mga kamay niya. Oh, Diyos ko! Patay na ba si Inay? Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Isang mahalagang konsepto nga ba sa buhay ng tao ang kagandahang loob? Kung sa ay nangangahulugan din ito ng lahat ng kabutihang taglay ng isang individual. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Berna sa ating dulang sa kanyang panahon. Kuya Lester, si Lola Rosing, bigla na lang nawala ng malay sa harapan ng bahay nila. Ha? Nasaan na ngayon ang lola? Dinala ng mga barangay tanod sa ospital. Tara, sunod tayo ron. Sandali.
Kailangan malaman din ni Inay ang nangyari. Sasaglitin ko lang siya sa grocery sa may palengke. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Nay? Saan ba ako naroroon? Bakit ba kahit saan ako tumingin kulay puti ang paligid, ha, Berna? Nandito po kayo sa ospital. Tumaas po ang presyon niyo. Mabuti na lang at may nagdaang mga tanod ng oras na yun. Kaya naitakbo agad nila kayo dito. Ay, oo nga. Natatandaan ko na. May bibili sana ako sa tindahan kanina. Nabigla na lang ako makaramdam na sobrang alinsangan. Pagkatapos, nagdilim na yung paningin ko. Kung bakit naman kasi po, ayaw pa ninyo pumisan sa amin ng mga apo nyo. Para natitignan namin kayo. Nay, paano kung sa susunod na tumaas na naman ang presyon ng dugo ninyo at walang makakita sa inyo? Sabi pa naman ng doktor, nasa seryosong kondisyon na raw ang hypertension ninyo dahil nga sa edad ninyo. Pati ba naman ako magiging pabigat pa sa iyo, Berna? Hindi ka na nga binalikan ni Victor mula na magtrabaho sa Australia. O hayan, inampun mo pa si Noli na anak din niya sa ibang babae. Mabait naman po si Noli, Nay. At saka masipag mag-aral. Kaya hindi po ako nangihinayang sa itinutustos ko sa kanya. Isa pa, magkasundo po sila ng Kuya Lester niya. Pati sa kursong kinuha nila sa kolehiyo. Pareho restaurant management ang pinili nila dahil pangarap nila makapagpatayo ng sariling restaurant pagdating ng araw. Basta ako, huwag mo na akong intindihin pa, Berna. Lagi ko nga hinihiling sa araw-araw. Sana, hindi na ako magising mula sa pagkakatulog. Ay, Yung bang yayao na lang ako sa mundong ito ng payapa. Nang hindi na ako makakaabala pa. Victor! Bakit sabi ng isang diaper ni baby Yung ba ka naririnig? Ano yung cellphone mo dyan? Pindot ka ng pindot. Babae na naman yung kachat mo, no? Ang kumpare kong tanod sa barangay namin ang kausap ko. Ibinalita ang tinakbo nila sa ospital ng nanay ko dahil inatake ng hypertension. Bakit ba kasi nakikipagbalita ang kapag kanino? Kaya ka natutunto ng kung sino-sino. Nanay ko pinag-uusapan dito. Pati ba naman sa nanay ko hindi ako pwede makibalita? Oo, kahit kanino. Pinutol mo na nga ang komunikasyon ko sa pamilya ko. Ngayon, pati ba naman sa magulang ko? Oo, hindi ka pwede makipag-usap kahit kanino. Kahit sino, lalo na sa asawa mo, sa mga anak mo, at kahit pa sa nanay mo nga. At lalo kung perang pag-uusapan, dahil sa amin lang ng anak mo, kulang ba yung kinikita mo bilang driver ng heavy equipment? Alam mo bang habang lumilipas sa mga araw, lalo ko lang napapatunayang ikaw ang pinakapangit na nangyari sa buhay ko rito sa Australia. Ah, ganon, ha? Talaga lang, ha? O dahil sa sinabi mong yan, lalo kong babatayan yung mga galaw mo, at lalo hindi ka na po pwede makipag-communicate sa sino mang pamilya mo sa Pilipinas. Tandaan mo yan! Wow! Ang bango niyang hinahalo mo sa kawali, ha, Noli? Kailangan masintensahan ko yan pagkaluto mo, ha? Nagpa-practice nga kasi ako magluto ng iba't ibang snacks. Gaya nga nitong cinnamon popcorn. Kasi nga, yayayain kita magtayo ng snack house doon sa bakanting pwesto na nasa gilid ng grocery ni Nanay Berna sa may palengke. Ba, magandang idea yung inaisip mo, ha? Swak nga na gawing snack house yung pwesto mo na yun. Dahil nandun na mismo magiging market natin. Oh, di ba? Kahit nag-aaral pa tayo, pwede na rin tayo magsimula ng maliit na negosyo ng pagkain. E di kapag nakagraduate na tayo, saka na tayo sumubok ng unti-unti sa pagtatayo ng restaurant.
Gaya nga ng pangarap natin. Alam mo, Noli, hanga ako sa'yo. Dinadaig mo ako sa mga pagpaplano sa buhay. Yung bang pinangahawakan mo lagi ang mga layunin mo nang may pag-asa. Ang totoo, Kuya Lester, sa inyo ni Nanay Berna ako kumukuha ng lakas para sa mga pangarap ko. Naging napakabuti niyo sa akin. At pagdating ng araw, gusto kong suklian ang kabutihang ipinadama niyo sa akin. Para sa amin ni Inay, sapat nang maipasa mo rin sa ibang kabutihang nasimulan mo sa sarili mo. Sa ganung paraan, parang nakaganti ka na rin sa amin. Bakit kaya tanghali na? Saradong-sarado pang bahay ni inay. Samantalang alam ko, maaga siyang gumigising. Teka nga, makapasok na nga sa loob nang malaman ko kung bakit. Tahimik na tahimik ang kabuuan ng bahay. Sa kwarto niya. Baka naroroon nga siya. Apa, tulog pa nga si inay Pero, bakit parang hindi na siya huminga? At ang lamig-lamig ng mga kamay niya. Oh, Diyos ko! Patay na ba si inay? Okay na yan! Okay na yung cellphone mo! Bakit ayaw mo bigay sa akin, ha? Sino kausap mo, babae, no? Umating ka! Parang tanod ang kausap ko! Oh, Patay na ang nanay ko. Kaya pwede ba huwag mong guluhin ang pag-uusap namin? at ano? Uwi ka sa Pilipinas? Hindi! Hindi ka pwedeng umuwi, Victor! Hindi ako papayag! Sa buong panahon ng pagsasama natin, ikaw lagi nasusunod, Mariet. Pero sa pagkakataong ito, ako na! At sa ayaw mo sa gusto, uuwi ako sa Pilipinas dahil gusto ko makita ang mga labi ng nanay ko. Hindi! Hindi! Paano kung hindi ka na bumalik? Paano? Hindi mo na kami balikan ang anak mo! Hindi ko kayo pwedeng hindi balikan dito. Dahil dala-dala ko kayo sa konsyensya ko. Dahil tanggapin ko man o hindi, ikaw ang nangyaring karma sa buhay ko at hindi na kita matatakasan. Nangyari ang pinakahiling niya. Namatay siya ng payapa sa kanyang pagtulog. Napakalaki ng pagkukulang ko sa kanya. Marami akong sinayang na pagkakataon. Hindi ko man lang naibalik sa kanya ang pagpapahalagang inukol niya sa akin sa simula pa lang. Kahit kailan, hindi nabawasan ang pagmamahal niya sa iyo, Victor. Madalas, ikaw pa rin ang laman ng kanyang mga kwento. At ni minsan, hindi ka nawala sa kanyang alaala. Pero ako, Berna, anong klase akong anak? Hindi ko man lang siya nadamayan sa mga paghihirap na dinaanan niya sa buhay. Ni isa man sa mga pangako ko sa kanya na magtrabaho ako sa Australia, wala akong natupad. Alam ko naghintay siya na naghintay. Hinintay niya ako ng hinintay. Talaga po bang wala nang pag-asang magkasama pa tayo? Kahit Kung sa amin pong dalawa ni Noli, wala kayong dapat alalahanin, Day. Matagal na namin hinihintay ang inyong pagpapalik. Masakit man aminin na magkalayo-layo tayo. May mga bagay sa buhay ko na nang masira. Hindi ko na kayang buuin. Mga bagay na nang mawala
Hindi ko na kayang hanapin. Tutulungan po namin kayo, Tay. Kung gaano man kahaba yung panahon na wala sa atin, pwede pa nating habulin yun. Kaya pa natin, Tay. Tama po si Noli. Lalo na sabik na sabik po kaming makasama kayo pagkalipas ng mahabang panahon. Lalo lang nadudurog ang puso ko sa mga naririnig ko sa inyo, mga anak. Napakabuti pa rin ang pagtanggap niyo sa akin. Sa kabila ng pagtalikod ko sa obligasyon ko sa inyo bilang isang ama. Pero, isa lang ang hinihiling ko sa inyo. Kahit hindi na tayo muling magkasama-sama. Ituloy niyo ang kabutihang nasimulan niyo sa inyong mga puso sa lahat ng pagkakataon. At huwag na huwag niyo nang uulitin alinman sa aking mga pagkakamali. Siguro nga, sa iyo ko huling hihingi ng tawad, Berna. Naging marupok ako. Hindi ko nalabanan ang mga tukso sa panahon ng paghahanap buhay ko sa Australia. Isa na lang ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon, Victor. Sa pamilyang iniwan mo sa Australia, sa kanila mo ituwid ang iyong mga pagkakamali. Sa kanila mo punan ang iyong mga pagkukulang. Kung meron mong dapat makadama ng iyong pagbabago, walang iba, kundi ang bagong pamilyang binuo mo roon. Ang tanging hiling ko lang sana, sakaling doon man ako abutan ng kamatayan, gusto kong sa mga piling niyo pa rin ni na Lester at Noli maiuwi ang aking mga labi. Dito, sa tabi ng nicho ni Inay. Gusto kong dito rin ako mailibing. Sa ganong paraan, matatahimik ang aking kaluluwa. Sa ganong paraan, doon ko lang mapapatawad ang aking sarili saan man ako naroon. Pero ngayon, magkaharap pa rin tayo at pwede pa akong humingi ng tawad. Berna, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Matagal na kitang pinatawad. Dito sa puso ko, Victor. Wala rin naman akong hiniling sa Diyos, kundi mapabuti ang buhay mo. Na sana palagi mong matagpuan ang kaligayahang hinahanap mo. Napakabusilak ng puso mo, Berna. Salamat. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat. Kahanga-hanga ang pagpapadama ng kabutihang loob na walang hinihinging kapalit at hindi kayang tumbasan ng anupaman. Isang dakila at banal na layuning maihandog natin sa ating kapwa sa kanyang panahon.